Panaka-naka, minsan nandyan, minsan wala. At na-summarize ko po yung mga ganitong bagay sa usapan natin sa isang salita, yung inconsistency. No? Inconsistent sa spiritual life, eventually magiging inconsistent sa church life as a believer. Now, ayokong tanggapin na normal lang ito sapagkat hindi ito normal sa isang church, hindi normal ito sa isang Kristiyano. Dapat po hindi inconsistent ang isang Kristiyano, hindi inconsistent ang isang church, kundi dapat consistent tayo. No? Ano bang ibig sabihin ng consistent? Yung hindi nagbabago. Kung paano ka nagsimula, ganun ka dapat. Consistent. Halimbawa, yung mga nag-aaral, no? Yung honor student, consistent siya hanggang gumraduate siya, honor student, hindi nagbabago. Consistent. Marinig mo rin ito pagka halimbawa sa pagluluto o kaya sa baking, pagka sinabi yung iyong mixture ay consistent, pagka tinignan mo, walang pagbabago. No? Siyang-siya kahit anong area o bahagi ay consistent siya. At nag-research po ako at hinalo ko po yung sarili kong pananaw, saan ba nanggagaling yung pagiging inconsistent ng isang mananampalataya? Bakit ganun na lang yung pagiging pabago-bago ang timpla ng isang Kristiyano? At may mga iba rito hiniram ko po, some of the root causes, yung pinakaugat ng pagiging inconsistent. Ang isang nakita ko po rito, yung tinatawag nating over-engage. Over-engage, ibig sabihin, masyado tayong maraming ginagawa sa buhay, yung business natin, kinukonsumo ng mga bagay nito yung ating panahon para mag-reflect tayo, manalangin tayo, mag-meditate tayo ng salita ng Panginoon. Yung too much engagement in crowded schedules. Kuha tayo ng kuha ng gustong gawin, yung mga schedules natin naglalabo-labo na tuloy. Kaya nga, parang inconsistent. Kasi ang nagdidikta ng ating schedule ay yung overcrowded schedules, overcrowded activity. Kaya hindi na tayo nasusunod, kundi obligado tayo na dun sa ating mga nilikhang schedule. Kaya inconsistent tayo. Yung pangalawa, nakita ko rito yung emotion-based decisions. Ibig sabihin, pagka masaya, nandyan ka. Pero pagka malungkot, wala ka. Emotion. Hindi naaayon sa katotohanan, hindi base sa salita ng Panginoon. No? Yung bang riding the highs and lows ng feelings natin. Yung tuloy na susunod sa atin, yung feeling natin. When you feel like coming to church, when you feel like reading the Bible, when you feel like praying, pray ka lang. Pero pagka hindi mo feel, okay, then you stop. Kaya inconsistent ka. Meron naman yung tinatawag nating misplaced affections. Mali yung mga bagay na mahal natin. Nami-misplace. Yung dapat mahalin, hindi natin mahal. Pero yung hindi dapat, yun ang ating parang malapit sa ating puso. Misplaced affections. Yung bang we become distracted sa material comfort, worldly success, societal pressures, na dahan-dahan po nasasakal yung ating mga spiritual priorities. At nakikita po natin yan sa panahon ng bakasyon, marami pong ganyan nangyayari. O kaya naman yung familiarity, yung bang nakasanayan mo na lang, sapagkat, di ba yung kasabihan familiarity breeds contempt? Sapagkat when it becomes routinary, yung bang paulit-ulit na lang, okay, paikot-ikot na lang, nawawala tuloy yung effect, no? The effect is lost. Parang wala nang talab sa atin. Sapagkat when you feel you already know it all, alam ko na yan, narinig ko na yan, there's no need to learn anymore. Tama? Kaya inconsistent ka. Imbes na pataas ng pataas yung nalalaman mo sa Panginoon, pataas ng pataas yung paglilingkod mo, and because you have, sinabi mo, been there, done that. Ang galing na ako riyan, ginawa ko na yan. So familiarity, parang nagiging inconsistent tuloy tayo. Tapos, yung burnout na tinatawag, narinig yun, burnout ako. Ibig sabihin yung mga spiritual routines natin, no? Kung minsan pagkapaikot-ikot na lang, without purpose na o meaning yung ating mga ginagawa. At pagka yun ang nangyari sa atin, ang resulta nito parang napapagod na tayo,
nagsawa na tayo. Tama? Paulit-ulit na lang. So instead, yung buhay natin ay maging transformative. Nababago tayo. Nagiging performative na lang. Nagpe-perform tayo without purpose. At ito, yung panghuli, no? Yung pinakamalala, yung rebellious stage, no? Talagang nagre-rebelde ka na lang. Rebellious stage. Yung bang you quench the Holy Spirit, you grieve the Holy Spirit, you reject instructions, diba? Disobedient ka sa standards and policies and rules of any organization that you're in, o kaya sa church mo. At saka tumitigas yung puso and not willing to cooperate. Imbis na makipag-unite ka, because you are in a rebellious stage, ganun na lang. Kaya hindi ka consistent. Kasi alam mo naman talaga kung nasa rebellious stage ka eh. One that is in this stage, alam niya na siya ay nasa rebellious stage, pero wala siyang lakas na umahon mula doon sapagkat inconsistent yung prayer life niya, inconsistent yung Bible reading niya, inconsistent sa lahat ng bagay. Iba parang siya lang lagi ang nasusunod. Okay? Rebellious state. Now, itong klaseng buhay na ito, alright, ayaw ng Panginoon ito sa bawat anak niya. Ayaw niya tayong maging inconsistent. Ang gusto ng Panginoon sa atin, sa bawat isa, and for every church for that matter, is to be consistent. Ibig sabihin, hindi nagbabago, tuloy-tuloy. Okay? Tignan niyo yung Acts chapter 2. Hindi ba sabi niya, and they continued. Tama? Acts chapter 2, verse 41, and they continued steadfastly. Tama? Tapos, si Pablo naman, sa liham niya kay Timothy, sabi niya, continue thou. O pinasasabi ni Apostle Pablo, continue thou. Continue daw, yung sabihin, magpatuloy ka lang. Maging consistent ka lang. Tapos sa 2 Corinthians chapter 15, verse 15, di ba, may sinasabi na, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Para sinasabi sa atin, maging consistent tayo. Lagi tayong sumasagana. Hindi pa bago-bago. Tama? And then sa Revelation chapter 2 verse 10, meron ding sinasabi riyan, if you read that verse, may phrase na, be faithful until death. Maging tapat tayo, maging consistent tayo hanggang kamatayan. Right? So, this morning mga kapatid, ito po yung aking pong concern for a long time. Pinag-aralan ko talaga at sinikap ko, siguro napansin sa family namin na hindi ako kumikibo for the last siguro 3-4 days. Sapagkat itong iniisip ko eh. Talagang hindi ako iwan ng thought na ito. Bakit nagiging inconsistent yung mga Kristiyano? And I'd like to maybe address it in a positive way. Sana po ay mag-respond po tayo sa positive way. I'm not here, just like others think na I'm here to embarrass or to shame you. No, hindi po. Bilang pastor, gusto ko pong i-address po natin to. I-approach po natin ito in a positive way. Para po sa ganun magawa natin ng tama yung nais makita sa atin ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? So today, tignan natin po yung isang tao sa Bible kung paano siya nagkaroon po ng consistent life. Kung paano niya na-maintain tuloy-tuloy at walang pagbabago over so many years, no? As far as his relationship with the Lord is concerned. Okay? Kaya ang title po ng ating pag-aaral, Daniel's Consistent Life. Paano ba naging consistent siya mula sa umpisa hanggang sa daanan ng maraming taon? Hindi nagbago po yung kanyang relationship sa Panginoon, hindi nagbago yung ginagawa niya sa Panginoon, hindi nagbago yung panalangin niya, hindi magbabago yung conviction niya. Talagang hindi nagbago si Daniel. Alright? Number 1 po. Ang first point po natin, Daniel was consistent in his lifestyle, in his way of life. In Daniel chapter 1 verse 8, kung makikita niyo po yan, ang sabi po sa Daniel chapter 1 verse 8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. Bigyan ko po kayo ng background dito. Dinala sila sa Babylon, kapagkat sinakop po ng Babylonian Empire yung Judah, at pumili sila ng mga matatalinong mga bata, alright? Matatalinong mga tao, upang sa ganun ay ito ay hubugin nila sa Babylonian culture, sa Babylonian education, sa Babylonian faith, okay? Pero dito sa unang chapter pa lang, nakita natin na inofferan sila na kainin yung diet, alright? Yung bang dietary culture ng Babylonian Empire. Pero nung ihapag sa kanila yung pagkain ng hari, ang sabi sa
Verse 8 ang sabi niya, "But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself." It is so easy to give in. It is so easy na baguhin yung kanyang lifestyle. It is so easy to take that kind of food na hindi nila nakasanayan. Pero itong si Daniel and the rest of his friends, they stayed faithful to their God. Makita mo yung kanilang mga pangalan, pinalitan nga eh. In-attach sa pangalan nila, pinalitan nilang ng mga pangalan ng taga-Babylon upang i-attach yung sari-saring mga Diyos sa kanila. Di ba? Yung Abednego, Shadrach, Meshach. Yan po ay mga pangalan po, naka-attach yung Diyos-Diyosan nila sa kanilang mga tunay na pangalan, pinalitan. Sila ay, they stayed faithful to their God, kundi mga kapatid, kahit gawin nilang conscious ang kanilang pag-iisip sa gods of Babylon, they stayed faithful to their lifestyle. They stayed unshaken as far as their dietary law. Alam naman natin yung diet ng mga Hudyo, tama? Siyempre, Hudyo yan, malinis sa mga kinakain ng mga yan. Pagkatapos pupunta sila sa Gentile kingdom at siyempre babaguhin yung pagkain. Pero hindi sila natinag doon. Kahit gaano pa kasarap at kabango yung luto ng mga nandoon sa kanilang harapan, nag-stay sila sa kanilang diet. And then, pinag-aral nga sila, di ba? Sa mga, we may call it siguro mga universities na nandoon, but no education or culture was able to change their faith. Yung pananampalataya nila, pananampalataya ni Daniel, at saka yung practice ni Daniel ay hindi nagbago. Daniel was consistent in his way of life, regardless of location, regardless of the audience. Kasi pagka nalipat ka sa ibang lokasyon at walang nakakakilala sa iyo, it is so easy to compromise. Tama? O kaya, may mga ibang nakatingin na walang nakakakilala sa iyo, pwedeng magbago yung ating lifestyle. Tama? There is a temptation of compromising when the location changes. Halimbawa, napunta ka sa ibang bansa at walang church doon, walang pastor na nagbabantay sa iyo, walang church na nagbabantay sa iyo. It is so easy to give in to the culture. Kasi walang ang nakakakilala sa iyo eh. Tama? Pero si Daniel, nalipat man sila sa Babylon, nanatili sila doon sa kanilang pananampalataya at practice. It is so easy to compromise pagka yung workplace mo na naging isang Kristiyano ka at walang nakakakilala sa iyo because you won't reveal that you're a Christian, o kaya sa school, o kaya sa bahay natin na nag-iisa kang mananampalataya, or other places outside of church situation, with friends, workmates, classmates, or other people who are not saved. Sana ang aking panalangin samantayo makarating mga kapatid, yung lifestyle natin ay consistent doon sa church life natin. Ang panalangin ko po ay katulad ni Daniel, maging consistent tayo. Yung faith natin at saka yung church life natin should always be clear to the world, na mapansin nila na talagang kayang-kaya nating panindigan yung ating pagiging Kristiyano. Sana consistent tayo, yung ating panampalataya sa Bible, yung ating pong belief sa Bible should be consistent with what we practice outside the church and not a double life. Many Christians are living a double life. Kristiyano sila pagka Sunday, pero mag-umpisa sa Monday hanggang Saturday, makikita mo na talagang hindi na sila Kristiyano. No? Again, gusto kong paalala sa inyo, I did not prepare this message to attack any one of you. Gusto ko pong atakihin po natin yung sitwasyon at saka yung katotohanan para makalabas po tayo dito po sa ating pagiging consistent as a church and as Christians. Tama? So Daniel was consistent in his lifestyle. I pray na maging consistent po tayo saan man tayo makarating, sino man makatingin, hindi nagbabago po yung ating pong paraan ng buhay. Dapat maliwanag, malinaw sa kanila. Alright? At first blast pa lang, ipakilala na natin kung sino tayo. When you are going into a strange culture or strange place, like a new class, kayong magka-college, dapat i-reveal nyo na ron kung sino kayo upang sa ganun ay safety net nyo yun. Kasi pagka hindi mo ni-reveal ka agad na Kristiyano ka, you will be in a situation that everyone wants to invite you in this certain kind of party or place, and gagawin na. Pero once you say that magpakilala ka na ikaw isang Kristiyano, they will have
Yung bang they will think twice para anyayahan ka sa mga bagay na hindi dapat. Dapat consistent tayo, mga kapatid. Amen? Consistent tayo dapat sa lifestyle na. Ano ba yung lifestyle ng Kristiyano? In the morning, you pray. As much as possible, you read the Bible. Amen? Yun ang lifestyle dapat ng isang Kristiyano. At hindi nagbabago yun. Pagka nakarating ka sa klase, di ba, makikita nila na mag-pray ka bago ka kumain. And that is a witness. Tama? Live a good testimony. You don't have to invite other people to church right away. Mali yun. Hindi ka pa nga kakilala eh. Hindi. You show yourself as a good Christian upang sa ganun testimony mo yun at paraan mo para pagka dumating ang tamang panahon na dapat silang imbitahin, may invite mo na sila. Why? Sapagkat kinapitalize mo na yung good testimony mo. Yung lifestyle natin, magdadala tayo ng Bible kahit sa klase natin, kahit kutsain tayo. Si Daniel kinutsa, pero pagka free time mo, mga kapatid, sa halip na kung anong gagawin mo, read your Bible. Halimbawa, lunch time, mag-pray ka, tapos sumulo ka lang ng konti, mag-pray ka, mapapansin ng Panginoon. Ano ba yung lifestyle natin? Unless otherwise, it's not your lifestyle at all. Kaya pagka dumating ka sa klase, dumating ka sa trabaho, hindi mo gagawin kasi kapareho lang yung buhay mo sa church, kapareho lang buhay mo sa family mo. Dapat kahit saan tayo makarating, yung lifestyle natin ay hindi nagbabago. Yung mga salita natin, kailangan ay consistent. Yung sinasabi natin, praise the Lord, amen, dito sa church, dapat pagka lumabas tayo, ganun din yung mga salita natin. Hindi yung bawal magmura sa church. Pagdating mo doon sa labas, nagmumura ka, talagang malutong pa ang mura mo. Hindi pwede yan, mga kapatid. Maging consistent po tayo sa buhay natin. And then pangalawa, Daniel was consistent under pressure. Kung pag-aaralan mo, if you read the Word of God, dito po sa Daniel, makikipag nakarating ka sa chapter 6, okay? Alam naman natin na prayerful siya. Binubuksan niya yung bintana at nakikita siya na siya ay nananalangin. Nakaharap siya sa Jerusalem at nananalangin siya. Nakatingala siya sa langit at nananalangin siya. Alam ng tao yun. But Daniel continued his habit of worship and prayer. Even in the face of death, he was consistent in his faith. Dahil maraming naiingit sa kanya na mga opisyalis din. Sa chapter 6, magsisimula yung pressure doon. Okay? Gumawa ng batas yung mga ibang mga opisyalis at pinaaprobahan sa hari na yung batas na yun, no prayer is to be made to a God other than the king. Tingnan mo yung chapter 6, verse 6 to 9. Punta ka doon. Marami na tayong lalampasan na chapter. Pero I encourage you to read the life of Daniel. Napakaganda po ng kwento ni Daniel. Alright. Anong sabi riyan? Sa chapter 6, beginning verse 6, sabi niya, Then these presidents and princes assembled together to the king and said thus unto him, King Darius, live forever. All the presidents of the kingdom and governors and the captain and the princes, the counselors and the captains had consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions. Now, O king, establish the decree and sign the writing. That is not to be changed according to the law of the Medes and the Persians, which altereth not. Wherefore King Darius signed the writing and the decree. Alright, not knowing itong decree ito, it was Daniel's it was made for Daniel to be a target of this law. Sapagkat ayaw nila na si Daniel ay laging nananalangin. So the pressure was there. Pero alam naman natin, mga kapatid, hindi pwedeng ikulong si Daniel sa isang batas. Because Daniel was faithful to his God. No prayers to be made to a God other than the king. But in verse 10, ang sabi ng verse 10, now when Daniel, nung nalaman ni Daniel ito, Daniel knew that the writing was signed. He went to his house. Ganyan ha? O sige, ganyan. Talagang batas na pala yan. Umuwi siya at pagtas binuksan niyang talagang maluwag at yung kanyang windows being opened in his chamber toward Jerusalem. He kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God, and he did a 4th time. He was consistent in his faith. He was consistent under pressure. The pressure was, no one should pray to other gods except to the king. Sapagkat ang paninilin sa kanila ay one of their gods.
Pero hindi. No? He even dared, okay, to open his window as at other times, unbothered, he worshiped God just the same. Tayo po pagka under pressure tayo, anong dapat nating i-response? Dapat ang response natin, walang makakahadlang sa akin. Kahit ano pa yung iharap mo sa aking batas. There will come a time, sa government natin, we thank God for our government today sapagkat kinikilala pa yung freedom of religion. But other countries, may iba nga nagsimulang Christian nation pero ngayon ay bawal ng manalangin sa school nila, bawal ng magsalita tungkol sa Bible at mahaharap ka sa talagang against something na talagang ginawa nila laban sa mga Kristiyano. Pero pagka tayo, nakarating tayo sa ganito, nakarating tayo sa sinisikil na yung kalayaan nating mananampalataya, dapat ang response natin ay kahit anong mangyari, kahit makulong tayo, kahit pa ang buhay natin, hindi tayo magpapahadlang sa pananampalataya natin. Maging consistent tayo kahit under pressure, under threat, kahit tayo ay nahaharap sa threat, dapat ay consistent yung pananampalataya natin. I wonder kung ilan sa atin ang tatayo sa kanyan. And then of course, ang punishment niyan, itatapon dun sa lions den. Verse 16, nalungkot itong sa Darius sapagkat malapit si Darius dun sa kay Daniel. Pero sabi niya sa verse 16, then the king commanded and they brought Daniel and cast him into the dense lion. Now the king spake and said unto Daniel, thy God, whom thou servest continually, he will deliver thee. Alright? May pabaon pa. May pabaon pa si Darius. Di bale, meron ka namang Diyos. Okay? Naiingatan ka. And that is what the words, the assurance of the king. Kaya, nung siya ay tinapon doon, makikita natin dito, may pressure, may punishment, and the protection. The Lord was with Daniel in the lion's den. Let's read, mahaba itong ating verse, yung mga verses natin. Verse 17. Ang sabi doon, and a stone was brought and laid upon the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet, and with the signet of his lords. Then the purpose might be changed concerning Daniel. Then the king went to his palace and passed the night fasting. Neither were instruments of music brought before him, and his sleep went from him. Hindi makatulog itong si Darius. Parang alam niya na mali yung kinahinatnan ni Daniel na kanyang kaibigan. Then the king arose very early in the morning. Right? Wala pa sigurong araw. Bumangon na siya, nagpunta siya doon, and went in haste unto the den of lions. And when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel. And the king spake and said, O Daniel, servant of the living God, is thy God whom thou servest continually able to deliver thee from the lions? Naghihintay siya. Silence. Then finally, Daniel sounded. Ang sabi sa verse 21, then said Daniel unto the king, O king, live forever. My God had sent its angel, and it shut the lions' mouths, that they have not hurt me, for as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Then was the king exceeding glad for him, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt was found upon him, because he believed in his God. And the king commanded, and they brought those men which had accused Daniel, and they cast them, nagkabaligtad, into the den of lions, them, their children, and their wives, and the lions had the mastery of them, and break all their bones in pieces, or even they came at the bottom of the den. The hungry lions, nung nandun si Daniel, bigla silang nawalan ng appetite. Biglang hindi nagutom itong mga lions na ito. Because Daniel was consistent in faith. Can you imagine being alone there? Mga kasama mo, mga lions, mga gutom ito eh. Mga gutom ito. Pagka nagtapon ka ng mga karne rito, ganun lang, mawawala yung mga karning tinapon mo ron. Pero si Daniel, laki-laking karne nun si Daniel, di ba? Tsaka mga gutom yun. Pero biglang naging maamo, katulad ng mga aso niyo, katulad ni Kaya at saka ni Sako, na wala man lang lumabas na pangil para lapain itong si Daniel. What was that? That was a miracle. That was the work of God. Because Daniel was consistent in his faith. He continued to trust the Lord. Location, in the palace or the lion's den, his faith, trusting the Lord, continued on. He maintained a testimony that convinced the king and others the Lord was true and living God. Mismo sa bibig,
hari lumabas. Sabi niya, tunay nga na ang Diyos mo ang tunay na Diyos at buhay na Diyos. Yung kanyang pagiging consistent, una sa lahat, exalted the Lord, naitaas ang pangalan ng Panginoon because He was consistent in His faith. Tama? Pagkatapos, He saved His life and other future victims. Pati mga kaibigan niya, pati mga Hudyo na nandoon, nasasamba sa Panginoon lamang, naligtas sila dapat kasi sa paninindigan ni Daniel sa kanyang pananampalataya. And made the king an instrument of the knowledge of the Lord in the whole kingdom. Anong ginawa niya? Nagpalabas ng isang decree sa lahat ng dako ng kaharian na ang Diyos ni Daniel ang tunay na Diyos at kung sino man ang may sasabihin o laban sa kanyang Diyos ay mapaparusahan. Nagkabaliktad yung sitwasyon. You see, merong price po, merong pong gantimpala yung paninindigan natin sa Panginoon. Pagka nanindigan tayo sa Panginoon, mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sa mga trabaho natin, pagka nandun tayo, please do not compromise. When your boss says, you must drink this, magparty tayo, sumayaw tayo, magpunta tayo, please stand your ground. Do not compromise your faith. Sapagkat pagka sa iyong paninindigan, mayroong gantimpala ang Panginoon sa dulo. I-honor ka ng Panginoon. Kahit kailan, hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak na nanindigan sa pananampalataya sa Panginoon. Ang prinsipyo natin dito, when we stand for the Lord, it seems we are on the losing side in the sight of the world. Parang talo tayo, tama? Sa paningin ng sanglibutan. But at the end of it all, we always win. So live a consistent life. Amen? Mga young people, I'm warning you, when you go to the university, please stand your ground. Pagka sinabing gawin mo ito, stand your ground. Pag nagbigay ka ng dahilan, sabihin mo, because I believe the Bible that I'm not supposed to do that, I'm a child of God. Do not be ashamed. Kahit sabihin, ang yabang mo naman. Kahit na, sa mata ng Panginoon, kailangan mo manindigan sapagkat yan ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Live a consistent life. Sabihin mo nga sa katabi mo, live a consistent life. Amen? Sagot mo naman, kontento naman ako sa buhay. Consistent po, hindi kontento. Consistent. Number 3, Daniel was consistent through changing times. Alam niyo ba itong si Daniel? Nag-serve siya sa 4 na hari. Tingnan mo yung verse 28. Ang sabi sa verse 28 ng chapter 6, so this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. Pero bago itong dalawang ito, nag-serve siya sa dalawa pa. So 4. Okay? But throughout these 4 kings and their reign, Daniel was consistent. Kahit nagbago kung sinong nakaupo, nagbago yung panahon. Pero si Daniel nanatili siya ron. Hindi ba may sinasabi tayo, pagkatapos na yung termino ng pinagsisilbihan mo, merong tinatawag na coterminus. Ibig sabihin, terminated ka na rin. But because of the consistent life of Daniel, inabsorb siya ng mga bagong hari. What a testimony. Amen, mga kapatid? Tingnan mo yung mga hari, si Nebuchadnezzar. He took Daniel captive as a youth and appointed him as a top advisor after Daniel interpreted the king's dreams. Pagkatapos si Nebuchadnezzar, ang sumunod sa kanya, yung anak ni Nebuchadnezzar, si Evil Merodach, alright, naging successor siya. Dito si Daniel served as his status and role in the kingdom were maintained, hindi nagbago yung kanyang ginagawa, nagdagdag mga siguro. And then yung pangalawa, alright, o pangatlo, si Belshazzar, Babylonian pa rin to. Ito yung huling acting king of Babylon na si Daniel ay naglingkod rin sa kanya at naging interpreter ng mga mysterious handwriting on a wall. You remember that? And then, nagbago po yung kingdom. Sinako po ng Medo-Persian Empire, itong Babylonian Empire. Pero mga kapatid, no? There's no way kung bakit siya nanatili doon. Bakit kilala mo siya? Siguro bantog na yung kanyang testimony. Hindi, kunin mo yung Daniel na taga-Judah. Hindi magbabago yan. Right? He ruled Babylon after its fall. He highly favored Daniel, elevating him above all other administrators. And then, nawala na si Darius, si Cyrus naman, Cyrus the Great, Persian ito, and Daniel served after Darius, kahit wala na si Darius, during whose reign Daniel famously continued his prophetic ministry. Kaya no wonder, meron tayong paniwala, ako naniniwala ko,
Yung mga magicians na nasa during the interpretation of the dreams of King Nebuchadnezzar. Dapat papatayin na yun eh. But because of Daniel, who interpreted the dream rightly or correctly, hindi lang si Daniel yung nasave, kundi nasave yung buong lahat ng mga ang tawag lang mga magicians, yung mga magi. Ibig sabihin mga wise men, ang ibig sabihin. Doon nanggaling po yung salitang magicians, yung mga magi. Kaya naniniwala tayo, pati yung mga taong nagpunta doon sa kung saan si Jesus Christ when He was a young boy, sapagkat gusto nilang i-worship ito, naturuan ni Daniel ang mga to. Pinakita sa prophecy. At pagkatapos ay dahil doon, kahit wala na si Daniel, nung naipanak ang ating Panginoon, talaga naglakbay sila sapagkat under the influence of Daniel. You see, yung influence ng isang taong tumatayo sa kanyang pananampalataya, hindi lamang habang nabubuhay siya. Patay ka na, pero yung influence na maging consistent po ng pananampalataya ay nangungusap pa rin. Dadaan sa lahat ng generation yan at pagkatapos ay makikilala ng Panginoon dahil sa paninindigan natin sa Panginoon. Kaya live a consistent life. Amen? And then Daniel served these kings around 70 years combined. 70 years siyang naglingkod. A real statesman. Kahit sino pa yung naging hari, kahit ano ba yung pagbabago ng panahon, kahit pa may binago siguro mga batas doon, kahit ano pa yung mga lumutang na mga problema sa mga kingdoms na ito, kahit halimbawa yung narinig niyang mga nangyayari sa kanyang bayan sa Juda, hindi natinag yung pagiging consistent niya. Hindi siya nag-backslide sa kanyang pananampalataya. Yung kanyang ginagawa, manalangin, itinuloy niya yon, no matter who was watching him, no matter what law was passed against this praying to other gods. Daniel stayed and remained faithful and consistent in his faith. That's why the Lord rewarded him. Amen? Each time, he never changed. Yung kanyang conviction was unmovable. Yung kanyang integrity remained in him. He was faithful to his God, no matter who was sitting on the throne. Different times, but the same consistent Daniel. Mga kapatid, sana ganito tayo. Malipat man tayo sa trabaho, malipat man tayo ng school, malipat man tayo ng bayan, kahit wala nakatingin sa atin, magbago man ang panahon, mga kapatid, dahil kahit 20 years nang nakakaraan, kahit lumipat kayo ng ibang simbahan, lumipat kayo ng ibang bayan, mag-mission kayo, kahit ano pa, ang haba ng paglalakbay ng panahon, dapat ang ating pong pananampalataya hindi nagbabago. Be consistent through times. Amen? May we be consistent through constant changing of times, in prosperity or in poverty. May mga stages ang buhay eh. Nandiyan naghirap ka pero ngayon ay prosperous ka na. Dapat hindi nagbabago yung ating conviction, amen? Kuminsan kasi dahil pinagpala tayong Panginoon, nagbago na tuloy yung ating pong mga paninindigan sa Panginoon. Yung dating hindi tama sa atin, naging tama na ngayon, nagbago yung ating pananaw dahil sa dictate ng ekonomiya ang ating natatamasa. In prosperity or in poverty, be consistent. In defeat or in victory. In winning, in losing, pareho rin yung ating conviction sa Panginoon. During uncertain times, na hindi natin naintindihan ng lahat kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa atin. Dapat hindi nagbabago yung ating paningin sa Panginoon. Hindi pagka pinagpapala tayo, walang problema, parang lumalayo tayo sa Panginoon. Pagkatapos ang sukatan ng ating pong pagpapala ay yung mga material na mga bagay, tayo lumalapit sa Panginoon. Hindi dapat ganun, mga kapatid. Kundi anumang sitwasyon tayo, anumang stage yung buhay natin, dapat consistent tayo. We must be consistent, unchanging, ever faithful, and continuing on. Keeping on, amen, in every stage of life. Bata ka, naging young adult ka. Listen, nung bata ka, faithful ka. Ngayon nakapag-asawa ka, nasan ka na? Nawala ka sa ministry. Kahit yung midlife natin, at saka yung mga seniors natin, senior years natin, bata, naging teenager, naging young adult, nakapag-asawa, at ngayon nasa 50s ka na, at kahit 70 ka na or 80 kung lulubi ng Panginoon Diyos, we must remain consistent in our relationship with the Lord. Amen? I'm 65 years old. I was saved when I was 40 years old. Lagi kong sinasabi ito, lagi nyo naririnig, sana huwag kayong magsawa. Hindi ako proud sa lahat ng ginawa ko bilang isang Kristiyano. Pero mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. Hindi ako nawala sa church all those years.
May mga umalis, pero papasalamat ako. Natutuwa ko eh. Kay Leslie, nasa si Leslie? Umuwi na. Naging inconsistent tuloy. Nasa si Leslie? Leslie, nandiyan ka? Bumaba? O, yung time naman na isi-share ko, halika rito. Halika nga, halika. Halika rito. Halika, 20 years na siya, nandito siya. May temptation, lumipat siya ng simbahan, pero nanatili sa simbahan natin. Halika rito. Oh. Halika, payakap naman, payakap. Ito, madalas kong pagalitan noon. Madalas kong pagalitan noon. Pero kahit pinapagalitan, kahit inaaway ng kapwa choir members, minsan ito nagpa-practice ng choir. Tapos tinawanan ni Anton tsaka ni Jojo. Tumakbo sa kay Marlene, umiyak, nagsusubmong doon. Maraming kwento ito. Pero si Leslie hanggang ngayon, mga kapatid, nandito ba? May panahon na siya na lamang sa pamilya niya. Iniwan na siya ng kanyang mga anak sa paglilingkod. Nandiyan na lang si Jel at saka yung kanyang asawa. Ano pangalan ng asawa mo? Si Brian. Yung mga apo nandyan. Pero si Leslie na natili mula noon hanggang ngayon. Kahit anong gawin mong pagtisod dito, makapal talaga. Matibay talaga. Di ba? Inaaway ka ng kung sino, tama? Sinong huling nakaaway mo? Pero nanatili si Leslie. Di na consistent. Tama kasi? Sana tayong lahat, ganyan tayo mga kapatid. Amen? Maliban na lang talaga kung merong mabigat na dahilan, yung man talagang kailangan ng lumipat. Pero si Leslie, kung magaan lang na problema, hindi lilipat yan. Pwede po maging personal ako ngayon. Kayo mga bata kayo, no? Nadatnan ko kayo rito. Yung mga iba nga, nadatnan ko nagsuswimming, wala kayo mga salawal, pero nanatili kayo. Yung mga Santos family, mga nauna yung mga, si Sheila, siyempre man, ayan, yung mga Troncoso family, yung mga Segun family, mga yan, si Jason, si Jeff, ay, kakatapat ng mga batang yan. Aba, hindi ko na kayo mababanggit yung mga Hidalgo, di ba? Sila, Ate Delia, wag ko nang pagkinig si Kuya Santi. Pero naging consistent tayo. Naalala ko si Brother Arnel nung Undoy. Wala sanang ano yun. Dumating ang Undoy Sabado. Sunday, kanselado na yung service. Pero may nakita ko, nakatanaw ko sa malayo, galito hanggang dito, mayroong lumalakad na. Pagdating dito, nagbihis. Dahil sa kanya, napilitan kami mag-service. Kasi dumating siya. Hindi ko na kailangan banggitin kayo. Ito mga batang ito, sana, mga kabataan, manatili kayo sa ginagawa ninyo. Ano man ang maabot ninyo, no? Mag-graduate kayo, kumita kayo ng malaki, ano man ang ekonomyang or economic condition na abutin ninyo, huwag kayong magbabago sa Panginoon. Maging consistent kayo. Amen, mga kapatid? Nakakalungkot ko minsan, di ba, yung nakakonsentrate tayo sa maraming mga bagay, nakalimutan natin kung paano tayo nagsimula. Lumingin kayo ng konti. Konti lang naman, ganyan lang, lumingon kayo at makita nyo kung saan kayo nanggaling. At nasaan kayo ngayon, alam ninyo mga kapatid, manghihinayang kayo sa pagiging inconsistent ninyo sapagkat napaka-consistent ng Panginoon sa kanyang katapatan. Di ba? Yung mga iba nga nangawala na, tama? Si Brother Troncoso, itong building na ito, maraming mga pako ang binunot niya rito. At marami ring mga semento yung hinakot ni Brother Troncoso rito. Di ba? Naalala ko. Ayoko na maalala ang lahat ng mga nangamatay. Kasi naalala ko yung mga burol nila, naalala ko yung mga iyakan natin, pero nandito tayo after so many years. At sana ay maging consistent tayo. Tama? May we be consistent through constant changing of times.
in prosperity, in poverty, in defeat or in victory, in winning or losing. During uncertain times when we don't understand everything that's happening around us, we must be consistent, unchanging, ever faithful, and continuing on. In every stage of life, in youth, young adult, midlife, and senior years, we should remain consistent. Binasa ko lang yung sinabi ko. Example of this. Sabi ko sa inyo, mahaba ito. Example of this. Naalala niyo si Joshua and Caleb? Nung lumabas sila sa Egypt, mga bata pa sila. Sila ay bahagi ng 12 na nagpunta sa Promised Land. Para tignan nila kung anong meron doon. And then, hindi sila natuloy doon sa Promised Land, kundi nagpaikot-ikot sila through the wilderness for 40 years. For 40 years, yung kanilang paniwala ng Promised Land ay para sa hindi nagbago yun. Nangamatay na yung lahat. You remember, pinatay ng Panginoon ang lahat, sila lang ang natitira. Kahit si Moses hindi nakapasok doon, pero itong si Joshua and Caleb, because of their consistent life or consistent faith in the Lord, hindi sila nag-alangan, hindi sila nagduda, they never wavered, they never changed the conviction that one day they will get to the Promised Land. Kaya nung nandun na sila, hatian na ng mga ng lupa. Ang sabi ni Caleb, Joshua, huwag mong kalilimutan yung sinabi ni Moses, I want that mountain. Just imagine, after 80 years, alright, or after 40 years, nung nandun sila, 80 years old na siya, gusto pa rin niyang kunin yung mountain na yun sapagkat nakatira doon yung mga higante, sapagkat hindi pa siya tapos, sapagkat gusto niya pang tapusin yung mga higante roon. Ibig sabihin, hindi nagbago yung kanyang damdamin, hindi nagbago yung apoy niya sa Panginoon, hindi nagbago yung katapatan ng pananaw niya sa Panginoon sa buhay niya. Kaya kahit 8 years old na siya, nasa senior years, over na nga sa senior years, pero yung kanyang pananalig sa Panginoon ay nandun pa rin. Naging consistent itong si Caleb, naging consistent itong si Joshua, hanggang sila'y tumanda ang pananalig, pagtitiwala sa Panginoon hindi nawala. And then of course, yung ultimate example natin is the Lord Jesus Christ. Tingnan ninyo, Hebrews chapter 12 verse 2. Tingnan niyo yung pagiging consistent ng ating Panginoon. Alam naman natin na from the foundation of the world, ninais niya nang magpunta rito. And then finally, He was born in Bethlehem. And then for some 30 years, He was ministering. And then when He was 30 years old, yung fulfillment ng kanyang pangako o yung kanyang vow na mamamatay siya, ibibigay niya yung kanyang sarili para sa liputan. Ginanap niya yun. From eternity up to that point, He was consistent in His mission. And then, hanggang doon, nakabayubay siya doon sa krus ng Kalbaryo. Anong sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2? Ang sabi niya, looking unto Jesus, the author and the finisher of faith, of our faith, who, for the joy that was set before Him, ang sabi niya, endured the cross. Endurance, that is consistency. He was consistent. Tiniis niya yung kamatayan, despising the shame. Alright, under pressure, under threat, changing of times, nanatili siya sa kanyang paninindigan. He endured the cross and is set down at the right hand of the throne of God right now. Maging consistent tayo. Maging consistent kayo. We should be consistent in coming to church. Maging consistent tayo in our spiritual discipline. Panalangin, basa ng Bible. Maging consistent tayo in winning souls. Maging consistent tayo in our ministry. Choir members, maging consistent kayo. Don't allow or don't let si Reds na yung director ay laging naghahanap sa inyo. Kung walang mabigat na dahilan, dapat dumating kayo sa mga araw at sa mga oras ng practice sapagkat kailangan nyong magpatuloy sapagkat kayo rin ang magwawagi, kayo rin ang may gantimpala na ibibigay ng Panginoon. Ano man ang ministry natin mga kapatid, maging consistent tayo. Magpunta kayo, mag-attend kayo ng discipleship hour. Lagi kong sinasabi yan mga kapatid. Dumating kayo ng tamang oras ng alas 9 sapagkat yung alas 9 bahagi ng pagsambayan. Hindi yung pagka naisipan nyo lang maging optional. Ay, hindi ko kailangan yan. Hindi. Dumating kayo sapagkat pagka dumating kayo, marami kayong matututunan at pagka may natutunan, magmamatsure kayo at pagka nagmatsure kayo, ibig sabihin masaya ang church natin mga kapatid.
ang pagpapala ng Panginoon. Okay? Sasabihin ko sa iyo, ulitin ko, wala akong tinitira sa inyo, wala akong pinaghahandaan, pero gusto ko lang makita na ma-enjoy nyo in full yung mga blessing ng Panginoon pagkatapat tayo, pag hindi tayo nagbabago. Huwag kayong magbabago. Hindi yung pagka-optional lang, pagka-feel mo lang ay darating ka. Hindi, mga kapatid, dapat kahit anong mangyari, pagka walang mabigat na dahilan, dumating kayo sapagkat para sa inyong pagpapala ang lahat ng ginagawa nyo yan. Maging consistent tayo. Amen po, mga kapatid. As followers of our Lord Jesus Christ, we have been given a new way of life. Hindi ka katulad ng dati, may bagong paraan ng buhay. We should not be swayed, neither be seduced into adopting the old life again. Huwag ka nang babalik doon. May bagong buhay ka na eh. Yung paraan ng buhay natin should be consistent with the Word of God. Are you listening, mga kapatid? Yung buhay natin dapat parehong-pareho doon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Alam ko, the world is attractive. Napaka-attractive ng mundo. At nag-aalok yan ng mga bagay that make life convenient, comfortable, without persecution. Masarap talagang mabuhay sa mundo. I tell you what, pero we don't give in. We fight that, mga kapatid. Nilalabanan natin ang sanglibutan. Masarap pag nasa sanglibutan ka, hindi ka kailangan manindigan. Pero kung alam mo na ikaw ay Kristiyano, manindigan ka. Listen, make it your conviction that whatever happens, wala namang mabigat na dahilan, be in church all the time. Tama? Make your conviction. Alam mo yung conviction? Yung mabigat na damdamin, yung matibay na damdamin sa isang bagay na base sa banal na kasulatan. Coming to church is not optional. It should be intentional. Yung optional, depende sa'yo. Pero yung, alam mong intentional, that intention comes from God, from the Holy Spirit. Alam mo na dapat mong gawin to. Hindi lang yung parang okay lang kung wala ako, okay lang kung magsimba. No! Hindi okay kung wala ka. Gawin mong conviction yan. Matibay ang paninindigan mo dapat na whatever happens, kailangan nasa simbahan ka. Kung wala namang mabigat na dahilan. Kung nasa bahay ka lang, kung nasa pasyalan ka lang, please naman, mga kapatid, kung mag-outing kayo, piliin nyo yung weekdays naman, huwag yung Sunday na sasakripisyo. Pagka bakasyon, ang talo ay ang church. Tama, mga kapatid? Pagka nag-outing kayo, kahit Sunday, talo ang church. Gawin mong conviction tong matibay yan, mga kapatid. Pwede naman kayong mag-leave para sa ganun. Magbakasyon kayo ng Monday to Friday. Pero pagdating ng Sunday, be in church. Gawin mo. Ang nakakalungkot pa, makikita mo, proud na proud pa kayo mag-post sa mga bakasyon ninyo. Hindi nyo iniingatan yung damdamin ng ibang mga Kristiyano at mga pastor ninyo. Pinost nyo ng lahat ng napuntahan nyo, pero kahit isang verse man lang na mag-share kayo, hindi pa kayo nakakapag-post sa Facebook. The world is attractive, ladies and gentlemen. Pero dapat lagi nating piliin ang Panginoon. Under pressure man yan, in the end, the Lord rewards a consistent life. At huwag tayong maduduwag sa kalagitnaan ng pagbabanta ng sanglibutan. O kaya, when a career or position is at risk, we must still be able to express and speak about our faith. We must be consistent and continue serving the Lord under any given circumstance. Last verse, Galatians chapter 6, verse 9 and 10. Galatians chapter 6, verse 9 and 10. Sana pagkatapos ng mensaheng ito, kakamayin niyo pa rin ang kamay ni Pastor. Amen. Anong sabi ng Bible? Sabi niya, and let us not be weary. Huwag tayong mapapagod in well-doing. For in due season we shall reap if we faint not.
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Maging consistent tayo, mga kapatid. Huwag tayo magsawa. Hindi feeling ang dapat nating basihan, kundi yung katotohanan sa salita ng Panginoon. Maging mabuti kayong mga anak ng Diyos. Maging tapat tayo sa minamahal nating Grace Way. Amen, mga kapatid? Di ba may kinakanta tayong, Jesus is my Savior, I shall not be moved. Kantayin nga natin yun. Jesus is my Savior, I shall not be moved. I shall not be moved. Tumayo tayo lahat. Jesus is my Savior, I shall not be moved.